Dominant Protector. Credit to the author. 1761-70. Kung ang nangyari noon ay sapat na para mabigla ang lahat, mas nakakagimbal ang nangyari ngayon. Hindi nila alam kung ano ang mali kay Cheryl. Biglang nagpakawala ng malinaw at malambing na sigaw si Cheryl. Ito ay parang tunog ng ibon, at si Terence at ang iba pa ay natigilan. Ang gininto ang liwanag sa katawan ni Cheryl ay kumupas, at ang mga gintong pakpak ay nawala rin. Bumalik sa normal ang kanyang balat, at nahulog siya sa lupa. Ang buong proseso ay tumagal ng halos kalahating oras. Noon lang nang ahas si Terence na lumakad ng mabilis at binuhat si Cheryl mula sa lupa. Inihiga siya nito sa kama at mabilis na tiningnan ang kalagayan ng katawan nito. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsusuri ni Terence, wala siyang nakitang mali. Normal ang pulso ni Cheryl, at hindi umbok ang kanyang tiyan, ngunit flat pa rin ito. Sino ang nakakaalam kung saan nagpunta ang Dark Phoenix? Ito ay natunaw sa loob lamang ng kalahating oras. Shield bro, kumusta si Cheryl? Nag-aalalang tanong ni Yasi. Mukhang normal ang lahat. Wala. Sabi ni Terence, umiling-iling. Tapos ngayon lang. Naalala ni Josephine ang nangyari kanina at nakaramdam pa rin siya ng kaunting takot. Masyadong kakaiba, para bang naging Phoenix si Cheryl sa sandaling iyon. Pakiramdam niya ay nasa ulirat siya. Hindi ako sigurado, baka side effect ito ng pagkain ng itim na Phoenix, pero parang okay lang siya. Sabi ni Terence. Kung gayon, kailan siya majay gising? Tanong ni Yasi. Hindi ako sigurado, pero mukhang tulog na siya. Hihintayin na lang natin siyang magising. Mapait na ngumiti si Terence. Hindi pa siya nakakita ng ganito. Hindi niya sana binili ang itim na Phoenix kung alam niyang kakaiba ito. Magiging makasalanan siya kung magkasakit si Cheryl sa pagkain nito. Kaya ngayon tayo. Nakahinga ng maluwag si Yasi matapos marinig na maayos si Cheryl. Hindi ko pa alam sa ngayon. Pero para maiwasan ang anumang aksidente, hintayin natin siyang magising. Ayaw ni Terence na gisingin si Cheryl sa pamamagitan ng puwersa, natatakot na may mangyari. Fine. Gusto kong subukan ang itim na Phoenix, ngunit mukhang nakakatakot na ngayon. Nawawala ako sa hindi pagkain nito. Si Cheryl ay kumain ng mag-isa, at ngayon ay may malaking nangyari. Tinapik ni Yasi ang kanyang dibdib. Mukhang hindi niya intensyon. Kinausap namin siya, pero hindi siya sumasagot. Parang wala siyang self-awareness that time. Pinagmamasdan ni Josephine ang bawat kilos ni Cheryl mula sa kanyang silid, kaya siya ang pinakanagmamasid sa lahat. Totoo iyon, si Cheryl ay hindi isang taong kukunin ang lahat para sa kanyang sarili. Tumango si Yasi, ngunit ang sitwasyon ngayon ay talagang nakakatakot. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kailangan muna nating maghintay na magising si Cheryl. Hindi alam ni Terence ang sitwasyon, kaya nagkibit-balikat siya, dapat magpahinga ng maaga ang lahat. Hindi tayo makakain, haha. Oo, magpahinga na tayo. Hihintayin natin si Cheryl sis na magising bukas. Tumango si Yasi. Marami ring tanong si Terence, ngunit hindi siya makakuha ng sagot sa ngayon. Kailangan niyang maghintay hanggang bukas. Marahil ang itim na Phoenix ay talagang isang espiritong hayop at hindi basta-basta makakain, ngunit hindi sinasadyang natupok ito ni Cheryl, na humantong sa ganitong sitwasyon. Pero sa kabutihang palad, maliban sa mga larawang ipinakita niya kanina, walang ibang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Terence. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, si Terence ay nagpatuloy sa pagsasanay. Si Terence at ang iba pang mga taong kasangkot, sa kabilang banda, ay walang ideya na may nangyari ngayong gabi. Sa madilim na palasyo, habang nilalamon ni Cheryl ang itim na Phoenix. Nagmamadaling tinipon ng Grand Elder si Megan, Elder Lee at ang iba pang matatanda. May naramdaman ba kayo? Tanong ng Grand Elder na nakakunot ang noo. Sa tingin ko ang Dark Phoenix bloodline ay nagising, at ito ay sumasalamin sa bloodline sa aking katawan. Maingat na sabi ni Megan. Maaaring may ibang katulad ko sa madilim na palasyo na mayroon ding linya ng Dark Phoenix. Imposible iyon. Kung mayroon ka nito, magiging kalmado na ako. Hindi na kita kailangang hikayatin na magtanim araw-araw. Dahil ikaw lang ang tagapagmana ng bloodline ng Dark Phoenix, sabi ng dakilang elder.
Kung may papalit sa iyo, hindi na sana kita i-ground. Ang Grand Elder ay nagsasabi ng totoo. Kung may isang tao na maaaring palitan si Megan, hindi siya magiging masama kay Megan sa lahat ng mga taon na ito. Hindi niya hahayaan siyang bumaba ng bundok at hahayaan lamang siyang tumuon sa paglilinang. Iyan ay maingat na tanong ni Megan. Hindi ko alam. Noong una, akala ko nagising na ang Dark Phoenix na bloodline sa katawan mo, pero pagdating sa iyo, napagtanto ko na hindi pala. Umiling ang Grand Elder at bahagyang nagsisisi, kung hindi ka pa nawala ng virginity at nanganak ng bastard na may maruming bloodline sa isang mortal, magiging ganito ba ang madilim na gabing palasyo natin? Ibinaba ni Megan ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na makipagtalo. Noon, alang-alang sa pag-ibig, siya ay kumilos ng pabigla-bigla at nagdulot ng hindi na mapananauli na pagkalugi sa Dark Palace. Kung pinakasalan niya ang Young Master of the Sky Elixir Sect, ang sekta ay magkakaroon ng sarili nilang mahimalang gamot na magagarantiya sa kadalisayan ng bloodline ng bata. Kung kaya nilang palakihin ang batang ito at gisingin ang Dark Phoenix bloodline sa kanyang katawan, siya ang magiging tagapagmana, at magagawa nila ang dakilang bagay na iyon. Ngunit ngayon, si Megan ay maaari lamang linangin hanggat kaya niya, ngunit hindi niya magising ang linya ng dugo ng Dark Phoenix sa kanyang katawan. Sige, Elderly, ipadala ang Dark Shadow Group upang siyasatin kung ano ang eksaktong nangyari na naging sanhi ng hindi pangkaraniwang pangyayari. Megan, ipagpatuloy mo ang paglilinang, sabi ng Grand Elder. Wala nang maraming oras na natitira. Dapat kang umakyat sa ranggo sa langit sa lalong madaling panahon. Saka mo lang magising ang Dark Phoenix na bloodline sa iyong katawan. Oo, sagot ni Megan. Sa buong madilim na gabi ng palasyo, tanging ang kanyang kadugo ang may linya ng Dark Phoenix. Ayon sa mga alamat, aksidenteng nak-A ng kanyang ninuno ang isang maalamat na Dark Phoenix Spirit Beast, at bilang resulta, ang bloodline ng Dark Phoenix ay ipinanganak sa kanyang katawan. Nagawa niyang tanggapin ang pamana ng Dark Knight Spirit Mountain at nagkaroon ng pagkakataong makatuntong sa makalangit na Dao. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang henerasyon ng pagpaparami, napakakaunting dugo ng Dark Phoenix sa henerasyon ni Megan. Bagamat sinubukan ng bawat henerasyon ng mga tagapagmana na panatilihin ang kadalisayan ng linya ng dugo, palaging may ilang pagkatalo sa bawat henerasyon. Gayunpaman, ang Sky Elixir Sect ay sinasabing maaaring mag-imbita ng kanilang matandang ninuno na gumawa ng isang tableta para sa paglilinis ng buto para sa anak ni Megan na may lahat ng mga espiritong damo sa mundo. Gayunpaman, ang kondisyon ay kailangang pakasalan ni Megan ang Young Master ng Sky Elixir Sect noong panahong iyon, na siyang kasalukuyang Master. 1762. Maaaring pasiglahin ng Marrow at Bone Cleansing Pill ang lahat ng bloodline sa katawan, at nagkaroon ng pagkakataong mabawi ang bloodline. Kahit na malayo ito sa kasing lakas ng unang henerasyon ng Dark Phoenix, ito ang pinakamahusay na paraan. Handa na ang lahat, ngunit nakilala ni Megan si Pablo sa isang pagsasanay, at tumakas ang dalawa. Naglakbay sila sa buong mundo upang maiwasan ang madilim na grupo ng anino, lalo na't nasa ilalim ito ng kontrol ni Kuya Lee. Kusa nilang hinayaan, at sa huli, si Megan at Pablo ay nanirahan sa Starfield at nagkaroon ng Cheryl. Naisip niya na maaari siyang mamuhay ng mapayapang buhay dito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit pagkatapos ng lahat, ang Dark Shadow Group ay hindi pribadong lupain ni Elderly. Napasok din ito ng kapangyarihan ng Grand Elder, kaya sa huli, natagpuan nila si Megan at pilit na dinala pabalik sa Dark Palace. Gayunpaman, sa napakaraming taon, hindi makakapasok si Megan sa Sky Class, at hindi rin niya ma-activate ang minanang bloodline sa kanyang katawan. Sa isang banda, ito ay dahil maaga siyang nawala ng virginity, at sa kabilang banda, napakaliit ng bloodline na natitira sa kanyang katawan, at napakaliit ng tsansa na ma-activate ito. Ang mga aksyon ni Megan ay nagpagalit sa Grand Elder at ganap na nasira ang plano ng Dark Palace. Noong una, gusto ng Grand Elder na uminom ng Bone Cleansing Pill ang anak ni Megan para ma-activate ang minanang bloodline habang pinapanatili ang bloodline. Ngunit ngayon, ipinanganak ni Megan at isang mortal si Cheryl. Dahil si Pablo ay hindi isang cultivator, hindi niya mapangalagaan ang bloodline, kaya ang bloodline sa katawan ni Cheryl ay naging mas marumi. Kahit na uminom si Megan ng Bone Cleansing Pill, mahirap sabihin kung kaya nitong i-activate ang bloodline.
Ang mga aksyon ni Meghan ay ganap na nasira ang relasyon sa pagitan ng Dark Palace at Sky Elixir Sect. Paano magagawa ng Sky Elixir Sect ang bone cleansing pill para kay Cheryl? Nang walang ibang pagpipilian, ang Grand Elder ay maaari lamang ilagay ang kanyang huling pag-asa kay Meghan. Kung hindi siya nanganak ng isa pang anak na babae na may isa pang cultivator na gumagamit ng isang lihim na pamamaraan upang mapanatili ang linya ng dugo, kung gayon ang linya ng dugo ng Dark Phoenix ay magtatapos sa kanya. Gayunpaman, sa sitwasyon ni Meghan, huwag na nating pag-usapan kung payag ba siyang magkaroon ng isa pang anak na babae sa isa pang cultivator. Ang ibang mga magsasaka ay hindi gusto ng isang lantang bulaklak tulad ng Meghan. Iyon ang dahilan kung bakit ang Grand Elder ay puno ng sama ng loob kay Meghan. Gusto niyang makita ang madilim na palasyo na tumaas sa kapangyarihan sa kanyang buhay upang hindi niya pabayaan ang malaking tiwala ng matandang Panginoon ng palasyo, ngunit ngayon, hindi naiintindihan ni Meghan ang lahat ng ito noon pa. Matapos niyang maunawaan ang lahat ng ito, bagamat hindi niya ito pinagsisihan, hindi rin niya kinasusuklaman ang Grand Elder. Paano kung nagsisi siya? So what kung wala siya? Walang mababago. Maaari lamang siyang magsumikap sa kanyang paglilinang. Si Terence, sa kabilang banda, ay walang ideya kung ano ang nangyayari sa madilim na palasyo, at ang kakaibang kababalaghan na nararanasan ni Cheryl ay hindi na muling lumitaw. Kinaumagahan, nagising si Cheryl gaya ng nakagawian, at ang una niyang sinabi ay, "Pot. Pot." Mabilis na magdagdag ng tubig. Nag-alala sina Yasi at Josephine tungkol kay Cheryl kagabi, kaya hindi sila nakatulog hanggang sa huli na. Mahimbing silang natutulog nang gisingin sila ni Cheryl. Nataranta ang dalawa, at tumingin si Yasi kay Cheryl, nalilito. "Oh. Cheryl sis, what are you talking about? What? Hindi ba't sinabi mo sa akin na alagaan ko ang palayok? Hindi ko sinasadyang nakatulog." Si Cheryl ay nagulat din at naghinala. Namalayan niyang nakahiga na siya sa kama. Hindi ba dapat nasa labas siya ng kwarto? Si Josephine ay nakatulog na ngayon. Hindi niya napigil ang matawa nang makita ang kalagayan ni Cheryl. "Cheryl, wala ka bang alam tungkol sa nangyari kagabi?" "Kagabi? Anong nangyayari?" Napakurap si Cheryl. "Cheryl sis, kinakain mo ang lahat para sa iyong sarili." Sagot ni Yasi. "Kumakain mag-isa. Bakit ako kakain mag-isa?" Lalong naguluhan si Cheryl. "Hindi mo talaga alam, Cheryl." Nakita ni Yasi na tila hindi peke ang ekspresyon ni Cheryl. Naalala rin niya na tila walang malay si Cheryl kahapon. Mas nagulat siya ngayon. "Anong alam ko? Yasi, Josephine, ano ang pinag-uusapan niyo?" Umiling si Cheryl. "Anong nangyari kahapon?" Nagkatinginan sina Josephine at Yasi. Hindi nila alam kung paano pag-uusapan ang nangyari kahapon. Hindi nila alam kung dapat ba nila itong pag-usapan o hindi. Nababasa nila ang mata ng isa't isa. Mas mabuting hayaan si Terence na magsalita tungkol dito. "Cheryl sis, sandali lang, kukuha ako ng shield bro." Tumayo si Yasi sa kama at tumakbo palabas. "Shoo, hindi ko nabutin ng maayos ang short ko, nalantad ako." Paalala ni Josephine. "Ayos lang, nakita na ni Shield bro." Sagot ni Yasi. "I mean, paano kung may waiter na naglilinis ng kwarto?" Walang magawang sabi ni Josephine. "Tama ka. Pagkatapos ay buckle muna ito at kalagan mamaya." Tumango si Yasi. Halos himatayan sina Josephine at Cheryl. Ano ang loika ni Yasi? May gusto siyang sabihin, ngunit nakalabas na si Yasi ng silid. Si Terence ay nag-aalala tungkol kay Cheryl sa buong panahon, kaya tinapos niya ang kanyang pagsasanay sa sandaling dumating si Yasi at pumunta sa silid ni Cheryl kasama niya. Hinailan ni Cheryl ang kanyang kwelyo nang hindi namamalayan nang pumasok si Terence. Wala siyang suot na bra, at kitang-kita ni Terence ang view mula sa kanyang taas. Ngunit sa hindi malamang dahilan, medyo nagsisi si Cheryl matapos hilahin ang kanyang kwelyo pataas. Mapapatunayan lang ni Terence ang kanyang alindog kung sisilipin siya nito, kaya natural lang na hindi niya ginawa iyon. Pakiramdam ni Cheryl ay parang nawala ang kanyang alindog matapos siyang makasama ni Terence sa mahabang panahon. Bakit napakalakas ng lalaki. Pero ang hindi niya alam ay medyo pervert si Terence, pero gentleman din siya.
Ang sining ng Dragon Mastery ay nagkaroon din ng epekto ng pagpapatahimik sa isip ng isang tao, kaya naman nagawang manatiling kalmado si Terence sa harap niya at ni Yasi. Higit pa rito, si Terence ay isang doktor, pagkatapos ng lahat, at ginamo niya ang kanyang katawan at ang katawan ni Yasi mula sa pananaw ng isang doktor. Wala na siyang ibang iniisip. Cheryl, gising ka na. Lumapit si Terence at hinawakan ang palso ni Cheryl, pinagmasdan siyang mabuti. Nakita ni Cheryl ang mga kilos ni Terence at mas kakaiba ito. Na-curious na sina Josephine at Yasi tungkol dito. Pumasok si Terence at sinuri kaagad ang kanyang katawan. Pakiramdam ni Cheryl ay gumagaling na siya sa isang malubhang karamdaman. Terence, ano ang ginagawa mo? Wala akong sakit. Wala ka bang naaalala kahapon? Narinig na ito ni Terence mula kay Yasi noon, ngunit kailangan pa rin niyang magtanong. Kahapon. Anong nangyari kahapon? Anong nangyayari sa inyo? Bakit kakaiba kayong lahat? Pareho ba kayo ng tanong sa akin? Terence, ano ang sitwasyon? Nagulat na tanong ni Cheryl. Mukhang nag-aalangan sina Yasi at Josephine. 1763. Si Cheryl ay hindi tanga. Noong nagtanong siya kanina, hindi sumagot sina Josephine at Yasi at hinanap si Terence. Obviously, may nakakagulat na nangyari kahapon. Cheryl, sabihin mo sa akin kung ano ang naramdaman mo kagabi. Hindi sinagot ni Terence ang tanong ni Cheryl ngunit nagtanong. Kahapon. Kumunat ang noo ni Cheryl, sinusubukang alalahanin ang nangyari kahapon. Maya-maya, sabi niya, kagabi, napagkasunduan naming tatlo na saglit kaming magbabantay ng kaldero. Nung turn ko na, medyo nainas ako at inaantok, kaya hindi ko alam kung bakit ako nakatulog. Hindi ko na alam kung anong nangyari pagkatapos nun. Nang magising ako, nakahiga ako sa kama, at hindi ko sinasadyang hiniling sa kanila na tingnan ang palayok. So hindi mo alam kung anong nangyari pagkatapos mong makatulog. Tumango si Terence. Teka. Parang nanaginip ako. Biglang naalala ni Cheryl ang panaginip kagabi. Ang lahat ay nagising sa umaga, at kung hindi nila susubukang alalahanin ito, ang panaginip ay mawawala at hindi na muling binanggit. Ngunit patuloy na hinihiling ni Terence at ng iba pa si Cheryl na alalahanin, kaya naalala ni Cheryl ang kanyang kakaibang panaginip. Anong panaginip? Mabilis na tanong ni Terence. Nangarap ako. Nanaginip ako na hindi ako. Hindi alam ni Cheryl kung paano ito ilalarawan. Anong ibig mong sabihin na hindi ikaw? Napakurap si Terence sa sinabi ni Cheryl. Ako ang kumokontrol sa taong nasa panaginip, ngunit ang taong iyon ay parang hindi ako. Ang malabong paliwanag ni Cheryl, parang kapag nanaginip ka, may Yasi sa panaginip mo, at makokontrol mo ang kanyang katawan. Wow! Cheryl sis? Napakasama mo. Makokontrol na ni Shield bro si Yasi. Sabi ni Yasi. Ahem. Umubo si Terence, hindi alam kung tatawa o iiyak. Yasi, huwag kang magulo. Nagbigay lang ng halimbawa si Cheryl, naiintindihan ko na ang gusto niyang sabihin. Parang hindi siya ang pangunahing tauhan sa panaginip pero kaya niyang kontrolin. Parang ganito. Tumango si Cheryl at nagpatuloy, nangarap ako na tila ako ang pinuno ng isang napakalakas na sekta, at tinawag ako ng lahat na Palace Master. Palace Master. Kumurap-kurap si Terence, ito ba ang ibig nilang sabihin sa, kung ano ang iniisip mo sa araw, pinapangarap mo ito sa gabi. Kanina lang pinag-uusapan nila ang Dark Palace, at ito ang napanaginipan niya. Oo, Palace Master ang tawag sa akin ng lahat. Ang kakaiba ay hindi kami magkamukha ng Palasyo Master, pero magkamukha kami. Hindi ko alam kung sino siya. Patuloy ni Cheryl, parang nagsasakripisyo kami, at may nagdala sa akin ng isang hayop na tinatawag na Dark Phoenix. At talagang nilamon ko ang Dark Phoenix. Naiisip mo ba? Iyon ay upang lunokan ng isang hayop na kasing laki ng isang ibon. Ngayong naisip niya ito, gaano kaitikot iyon. Pero sa panaginip, parang may ginagawa akong natural lang. Napuno ng kakaibang ekspresyon ang mga mukha ni na Josephine at Yasi pagkatapos sabihin iyon ni Cheryl. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Nang tanungin ni Cheryl, may isip mo ba ito? Lahat ay may parehong iniisip. Hindi lang nila ito maisip, nakita nila ito ng kanilang mga mata.
Nakita ito ng lahat ng kanilang mga mata kahapon. Nilunok ni Cheryl ang itim na phoenix. Iyon ba ang Dark Phoenix na sinasabi ni Cheryl? At pagkatapos, hindi gaanong nagsalita si Terence at nagpatuloy sa pagtatanong. Pagkatapos ay parang pumasok ako sa isang napakahiwagang estado. Nakikita ko ang mga eksena sa panaginip, at alam kong wala akong malay sa panaginip. Sa oras na iyon, sa panaginip, isang gintong liwanag ang biglang kumislap sa aking mga mata, at pagkatapos ay ang aking buong katawan ay napalibutan ng isang golden ball. Ito ay umikot sa paligid ko sa panaginip, at sa wakas ay nagtipon sa aking likod na bumubuo ng isang pares ng pakpak na iyon. Congratulations, I got the Dark Phoenix bloodline. Kumunat ang noo ni Cheryl, na para bang nabigla rin siya sa eksena sa panaginip niya. Anong nangyari pagkatapos noon? Tumango si Terence. Pagkatapos noon, parang wala na akong panaginip. Paggising ko, maliwanag na ang langit. Nag-isip sandali si Cheryl at may takot na sinabi, nakakatakot di ba? Talagang nakakatakot. Pero Cheryl sis, alam mo ba kung ano ang ginawa mo kahapon? Tanong ni Yasi. Anong ginawa ko? Tanong ni Cheryl. Ikaw. Kinain mo ang itim na phoenix na binili ko kahapon. Mapait na ngumiti si Terence, parehas ito ng sinabi mo sa panaginip mo. Inilagay mo ang itim na phoenix sa palayok sa iyong bibig at nilunok ito. Pagkatapos nito, isang gintong liwanag ang kumislap sa iyong mga mata, at ang iyong katawan ay natatakpan din ng gintong liwanag, na sa wakas ay nabuo ang isang pares ng gininto ang pakpak. Hindi ako nananaginip. Nanlaki ang mga mata ni Cheryl. Hindi ako sigurado kung panaginip ba iyon o hindi. Ngunit ang eksena sa panaginip na binanggit mo ay halos kapareho ng nangyari noong panahong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Yasi na kinakain mo ang lahat ng ito para sa iyong sarili, sabi ni Terence. No way. Kinain ang buong Black Phoenix na niluto ko kahapon. Hinawakan ni Cheryl ang kanyang tiyan nang hindi namamalayan, ngunit wala siyang naramdaman. Oo, Cheryl sis, maganda ba ang Black Phoenix na iyon? Gusto kong subukan pa, pero naubos mo lahat ng sopas. Sabi ni Yasi, dinilaan ang kanyang mga labi. Mahilig ako sa kakaibang delicacy. Ako ba talaga? Namula ang mukha ni Cheryl, at itinuro niya ang sarili sa kahihiyan. Ikaw kasi. Kami ay natakot sa labas ng aming mga talino. Tumango si Josephine. Pagkatapos kong kumain, magiging kagaya ba ng sinabi ko? Medyo natarante si Cheryl. Tama na. Halos pareho lang ito. Ngunit sa kabutihang palad, mukhang wala kang problema. Sabi ni Terence. Nakakatakot kaya? Hindi maisip ni Cheryl kung paano niya malalamon ang isang buong Dark Phoenix, ngunit hindi magsisinungaling si Terence at ang iba pa sa kanya. Ang tanging paliwanag lang ay nilamon niya talaga ang buong Dark Phoenix kagabi. Gayunpaman, walang kakaiba tungkol dito. Ito ay hindi ka panipaniwala. Hindi naman talaga nakakatakot. Medyo kakaiba lang ang pakiramdam ko. May pahiwatig ba ang panaginip mo? Sabi ni Terence. Isang pahiwatig. Sinasabi mo ba na pagkatapos kong lunokan ang itim na phoenix, nakuha ko rin ang bloodline ng Dark Phoenix? Natatarantang tanong ni Cheryl. 1764. I think, from what I know, one possibility is that your dream controls your actions, which is what we usually call sleepwalking. You dream of something that exists in reality, so your dream controls you to do something in reality. Nagkaroon ng maraming mga kaso tulad na mula sa isang medikal na pananaw, sabi ni Terence. Ang pangalawang posibilidad ay ang iyong walang malay na mga aksyon sa katotohanan ay naging sanhi ng iyong panaginip. Gayunpaman, ang posibilidad na ito ay medyo maliit dahil ikaw ay walang malay sa simula. Paano ka nanaginip? Pagkatapos, ano ang nangyari? Kung talagang inubos ko ang Black Phoenix na iyon, ito kaya ang Dark Phoenix sa panaginip ko. Hindi maisip ni Cheryl ang ginawa niya kahapon. Bigyan mo ako ng sandali, hayaan mo akong mag-isip. Sabi ni Terence, mag-isip, ngunit talagang gusto niyang tanungin si Elder George kung siya ay may katulad na karanasan. Kung tutuusin, mas marami pa siyang alam kaysa sa kanya.
Elder George, mayroon ka bang ideya kung ano ang nangyayari? Tanong ni Terence habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon kay Elder George. I do, but I don't. Kumunat ang noo ni Elder George. Sa aking memorya, tila may katulad na kaalaman, ngunit ang bahaging ito ng alaala ay hindi pa nabubuksan. Hindi ko talaga maisip ito. Gayunpaman, ayon sa aking pagkaunawa, ang ganitong uri ng bagay ay dapat tawaging mana ng memorya. Ang mana ng mga alaala. Napakurap si Terence. Isa pang legacy. Marami siyang narinig tungkol sa mana kamakailan. Hindi masama. Sa pagkakaalam ko, ang memorya ng isang tao ay talagang isang hanay ng mga brainwave, at pagkatapos nilang mamatay, ang mga brainwave na ito ay iiral sa kalikasan sa isang malayang anyo. Gayunpaman, sa ilalim ng ilang mga pangyayari, sila ay sumasalamin sa mga brainwave ng ibang nabubuhay na tao at sumisipsip ng mga brainwave na ito. Sinasabi mo na nakatanggap si Cheryl ng isang set ng brainwaves. Tanong ni Terence. Maaari mong ipaliwanag ito sa ganitong paraan. Halimbawa, sa ilalim ng ilang mga pangyayari, kung ang dalawang tao ay gumawa ng parehong bagay ng nagkataon, at ang hanay ng mga brainwave na ito ay nagkataon na malapit, sila ay maaaring ma-absorb. Tumango si Elder George. Siyempre, ang babaw ko lang na opinyon ay hindi ko alam kung tama ba ito o hindi. Bagaman medyo nakaka-suspense ang sinabi mo, parang may katuturan. Tumango si Terence, so sinasabi mo na siguro matagal na ang nakalipas, may kumain ng Dark Phoenix, at si Cheryl ay kumain ng parehong Dark Phoenix, kaya napanaginipan niya ito. Nangangahulugan iyon na kapag nilunok ito ni Cheryl, ang brainwaves ay naabsorb niya, at ito ang tinatawag na memory inheritance. Maiintindihan mo ito sa paraang iyon. Siyempre, masasabi mo rin na ang set ng brainwave na ito ay naiwan ng ninuno ni Cheryl, sabi ni Elder George. Ang taong nasa panaginip ay katulad niya, kaya mas malamang. Siya ay natutulog at ang madilim na phoenix na nilamon ng kanyang ninuno ay nasa tabi niya, kaya't ang hanay ng mga brainwave na iyon ay sumasalamin sa kanyang brainwaves at kinokontrol siya upang gawin ang ilang mga bagay, pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang panaginip. Hindi kaya. Ang ninuno ni Cheryl ay isang practitioner. At anong sekta ang pinuno niya? Tanong ni Terence, nagulat. Hindi ko alam. Binibigyan lang kita ng pagsusuri. Hindi ko alam ang eksaktong sitwasyon. Nabanggit ko lang ang malamang na posibilidad, umiling si Elder George. Ibig sabihin, kahit alin sa dalawang posibilidad iyon, posibleng namanan niya ang alaala, at si Cheryl ay mayroon ding bloodline ng Dark Phoenix. Tanong ni Terence. Hindi ko alam, siguro, maaaring hindi, marahil ito ay isang simpleng pamana sa alaala. Sabi ni Elder George. Okay. Ngumiti si Terence ng mapait. At least, walang mali sa katawan ni Cheryl sa ngayon. Si Terence ay hindi naniniwala na siya ay nag-activate ng isang uri ng minanang bloodline, ngunit ang nangyari kahapon ay talagang hindi kapanipaniwala. Pagkalabas ng Jade Space, lumingon si Terence kay Cheryl. Hindi ito dapat maging malaking problema. Huwag kang makaramdam ng anumang psychological burden. Panaginip lang ito at walang ibig sabihin. Nakalunok ka ng spirit beast. Baka lumakas ang iyong katawan at hindi magdulot ng anumang side effect. Tungkol naman sa memory inheritance, hindi nag-abalang magpaliwanag si Terence. Ayaw niyang mabigatan pa si Cheryl. Ganun ba? Narinig ni Cheryl na magaling si Terence, kaya dapat okay lang. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isang napakahusay na doktor. Tinulungan niya itong gumaling ng ilang karamdaman. And, kung wala na, Terra na. Si Terence ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Tila hinihimok siya ni Jade na umalis sa lalong madaling panahon na para bang may masamang mangyayari. Ayaw ni Terence na manatili. Natural, walang tumutol sa mungkahi ni Terence. Nag-impake silang apat, nag-almusal sa hotel, at umalis. Kasabay nito, ang Dark Shadow Group ng Dark Palace ay nagsimula ng maghanap sa labas mula sa Dark Knight Spiritual Mountain. Bilang trump card ng Dark Palace, ang Dark Shadow Group ay ganap na propesyonal. Sa makatuwid, naghanap sila ng mabuti na ang Dark Palace ang sentro at kumakalat. Gayunpaman, wala silang nakitang kakaiba pagkatapos hanapin ang buong madilim na Night Spirit Mountain.
Ang taong namamahala sa Dark Shadow Group ay agad na nagpaalam kay Elder Lee, at dinala din ni Elder Lee ang balitang ito sa Grand Elder sa lalong madaling panahon. Si Elder Lee at ang Grand Elder ay hindi nagkita sa isa't isa pagdating kay Cheryl, ngunit palagi silang pareho pagdating sa malalaking problema sa palasyo. Sa pag-uulat kay Grand Elder, ang Dark Shadow Group ay walang nakitang kakaiba sa Dark Knight Spirit Mountain. Sabi ni Elder Lee. Oh, walang kakaiba. Sumimangot ang Grand Elder at medyo nalito. Hindi kaya lumitaw ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa madilim na Night Spirit Mountain. Hindi tama yan. Ayon sa aking pandama, dapat ay nasa paligid ito, kaya naisip ko na si Megan ay pumasok sa Sky Class at ginaisang ang Dark Phoenix na bloodline sa kanyang katawan. Maaaring may ibang mga tao sa malapit na may dugong Dark Phoenix sa kanilang mga katawan at biglang ginaisang ito upang matanggap ang mana. Naguguluhan din si Elder Lee. Pagkatapos ng lahat, ang grupo ng madilim na anino ay walang nahanap. Naniniwala siya sa kakayahan ng Dark Shadow Group. Dahil walang nakitang problema ang Dark Shadow Group, wala talagang problema. 1765. Imposible yan. Kung may sino man sa buong Dark Palace na may bloodline na Dark Phoenix, matagal ko na itong natuklasan. Hindi na sana ako naghintay hanggang ngayon. Bukod dito, si Megan na lang ang natitira sa kanyang linya. Umiling ang Grand Elder. Baka si Cheryl. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elder Lee habang nagtatanong. Cheryl. Si Cheryl ba ang tinutukoy mo? Bumantong hininga ang Grand Elder at sinabing, sa tingin mo, posible ba iyon? Ang isang bastard na may maruming linya ng dugo ay maaaring gisingin ang kanyang kadugo at tanggapin ang mana. Alam kong gusto mo siyang ibalik sa Dark Palace, pero hindi mo kailangang magsabi ng hindi makatuwirang bagay sa oras na ito. Isa ka ring matandang lalaki ng Dark Palace, kaya paanong hindi mo malalaman kung siya iyon o hindi? Ito. Medyo napahiya si Elder Lee. Sinasabi ko lang na. Marahil isang bagong maitim na Phoenix Spirit Beast ang ipinanganak. Hula ng Grand Elder. Oh. Kung ganoon nga, maaari nating hulihin ang Dark Phoenix at hayaang kainin ito ni Juan. Pagkatapos. Hindi ba mababawi ng madilim na gabing palasyo ang dating kaluwalhatian nito? Naningkit ang mga mata ni Elder Lee habang nagtatanong. Oo, pero hula ko lang. Sabi ng Grand Elder, hayaan ang Dark Shadow Group na magpatuloy sa paghahanap, at pagkatapos ay magpadala ng mga tao sa mga kalapit na bayan upang makita kung may nakakita ng kakaiba. Oo. Sumagot si Elder Lee, at agad na nagpadala ng mga tao upang patuloy na magtanong tungkol sa balita. Ang kahusayan sa trabaho ng Dark Shadow Group ay napakabilis, at mabilis silang bumalik na may dalang balita. Ang balitang ito ay ikinagulat din ng buong Dark Palace. Sa silid ng Dark Palace, napakaseryoso ng mukha ng lahat. Sinabi ng Hunter, Old Sixth, na nanghuli siya at nakahuli ng Dark Phoenix. Mabilis ang paghinga ng Grand Elder. Ito ay hindi alam kung siya ay labis na nasasabik o sa ibang dahilan. Hindi ako sigurado kung ito ang Dark Phoenix, ngunit sinabi niya na ito ay ang maalamat na Dark Phoenix. Sabi ng pinuno ng Dark Shadow Group na namamahala sa pangangalap ng impormasyon, ayon sa ibang mga taong bayan, may nagsasabi na ito ay isang ligaw na itim na manok, habang ang iba naman ay nagsasabing hindi ito. Lahat ay nagsasabi ng parehong bagay, kaya mahirap para sa sino man na sabihin kung ano ito. Tumango ang matanda sa entablado. Kahit na ito ang tunay na maalamat na Dark Phoenix, hindi pa nila siya nakita noon. Kaunti lamang ang mga paglalarawan sa tala-arawan ng madilim na gabing palasyo. Walang makapagsasabi kung ano ang hitsura niya. May mga litrato ka ba? Tanong ng Grand Elder. Hindi, ang mga residente ng bayan ay bihirang gumamit ng mga camera phone, at napakahirap para sa mga tao na magdala ng mga kamera sa gabi, kaya walang mga larawan. Sabi ng namamahala sa grupo ng anino, sa kanilang mga mata, ito ay isang ligaw na itim na buto na manok. Hindi kailangang kumuha ng litrato. Kung gayon, nasaan na ang Black Phoenix na ito? Ito ang pinaka-nababahala ng Grand Elder. Ayon kay Wang Laolio, ibinente niya ang itim na Phoenix sa 4 na dayuhang turista na ito sa halagang 10,000 yuan, isang lalaki at 3 babae. Nang tanungin tungkol sa kanilang hitsura, hindi niya masabi.
Noong mga oras na iyon, ang atensyon ng lahat ay nasa 10,000 yuan, at kakaunti ang nakapansin sa hitsura ng 4 na taong ito. Dahil gabi na, hindi malinaw ang liwanag, at sinabi ni Wang Laolio na napakaganda sa kanila, at sinabi ni Wang Laolio na napakaganda nila. Sabi ng namamahala sa grupo ng anino, nang tanungin ko kung nasaan silang 4, may nakakita sa kanila na naglalakad patungo sa bukirin na humahantong sa labas ng bayan. Sa tingin ko umalis sila sa bayan. Matapos makinig sa ulat ng pinuno ng Dark Shadow Group, medyo hindi sigurado ang mukha ng Grand Elder. Kung talagang nakapatay si Wang Laolio ng Dark Phoenix, kakainin ito ng iba. Ang madilim na palasyo ay magdurusa ng malaking kawalan, at sila ay iiyak sa kanilang mga puso. Pero kung hindi, paano ipapaliwanag ang kakaibang phenomenon kahapon? Magpatuloy sa pagsisiyasat. Tingnan ang mga record ng hotel sa bayan at tingnan kung may anumang balita. Magpadala ng isa pang grupo ng mga tao upang habulin sila sa direksyon kung saan sila umalis sa lungsod. Sabi ng Grand Elder. Oo. Natanggap ng taong namamahala sa Dark Shadow Group ang utos at nagpatuloy sa pag-iimbestiga. Ang Grand Elder at ang iba ay hindi umalis at naghihintay ng balita sa meeting hall. Napakahalaga ng bagay na ito, at walang sino man ang nasa mood na umalis ng maaga. Mabilis na nakarating sa Dark Palace ang imbestigasyon ng Dark Shadow Group. Silang 4 ay tumutuloy sa nag-iisang express hotel sa lugar, at ang pangalan na nakarehistro para sa bisita ay Terence Ford. Gayunpaman, sa mga channel ng impormasyon ng Dark Shadow Group, hindi nila malaman ang partikular na pagkakakilanlan ng taong ito, at naghinala na ito ay isang peking pangalan. Ang pagkakakilanlan ni Terence bilang Terence Ford ay peke sa simula, kaya natural na hindi malaman ng Dark Palace. Gayunpaman, hindi iyon ang ikinadismaya nila. Kagabi, nagrente si Terence Ford ng electromagnetic stove mula sa hotel. Kinain niya siguro ang itim na phoenix na niluto niya. Kung sabay silang 4 na kumain ng itim na phoenix, ang kadalisayan ng kanilang bloodline ay hindi magiging kasing dalisay ni Megan. Hindi mahalaga kung natagpuan nila ito o hindi. Kaya, pagkatapos marinig ng Grand Elder ang balitang ito, siya ay labis na nadismaya. Sa hitsura nito, ang ligaw na laro na binili nila ay marahil ang maalamat na Dark Phoenix. Kapag kinain nila ito, maaaring may mga kakaibang phenomena. Gayunpaman, pagkatapos nilang kainin ito ng 4, hindi na magmamana ang Dark Phoenix ng bloodline nito. Walang kwenta kung ipagpatuloy natin ang paghahanap nito. Natahimik ang lahat. Ang isa na pinaka-disappointed ay si Megan. Kung may lumitaw na ibang tagapagmana, o kung bibigyan siya ng Dark Phoenix, hindi na siya magdurusa dito araw-araw. Kapag natanggap na niya ang pagkagising ng bloodline at ang mana, siya ang magiging tanging master ng Dark Palace. Sa panahong iyon, hindi na makikialam ang Grand Elder sa kanyang mga gawain, at maaari na siyang pumunta at makilala sina Pablo at Cheryl. Magpatuloy ka sa paghahanap. Baka may higit sa isang madilim na Phoenix. Tanungin si Wang Laolio kung saan niya nakuha ang Dark Phoenix. Magpapadala kami ng mga tao para hintayin siya. Utos ni Elder Lee sa namamahala sa grupo ng Dark Shadow. Oo. Bagamat alam ng lahat na ang pag-asa ay manipis, mabuti na magkaroon ng isang kislap ng pag-asa. Sa oras na ito, dinala na ni Terence sina Josephine, Cheryl, at Yasi sa West Star Village. Si Terence ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso, kaya hindi siya nagpahinga sa daan pabalik. Nagmaneho siya ng mabilis hanggat kaya niya, hinayaan sina Cheryl, Yasi, at Josephine na magpahinga sa kotse. Hindi alam ng tatlo ang dahilan at naisip nila na si Terence ay sabik na sanang umuwi, kaya't hindi sila nagtaas ng anumang pagtutol. Sa katunayan, hindi alam ni Terence kung paano sisigot kahit na sila. Pagkatapos ng isa pang araw at gabi ng paglalakbay, nasa harapan niya na ang destinasyon. Walang malapit na highway, kaya ang huling biyahe ay napakabagal. Kung hindi, matagal na niyang narating ang nayon sa kanyang bilis. Ito ba ang lugar? Shield bro? Kung hindi ka lang nasugatan last time, dito na tayo tumira diba? Naiinggit na sabi ni Yasi habang pinagmamasdan ang magandang tanawin. 1766. Maaari ka pa ring maglakbay ng maikling biyahe, ngunit magiging abala kung ito ay isang mahabang biyahe. Ang iyong mga damit at pampaganda ay hindi ibinebenta dito.
Kahit na gusto mong bilhin ang mga ito online, kailangan mong magmaneho sa isang bayan na malayo para kunin ang iyong mail. Ang nayong ito ay hindi masyadong maunlad, sabi ni Terence. Hindi naman masama, sa totoo lang. Hindi ko kailangan ng magagandang damit o pampaganda dito. Inaasahan ko talaga ang mga araw kung saan ako nagtatrabaho at naghahabi. Taos-pusong sabi ni Josephine. Tama si Yasi, kung hindi nabawi ni Terence ang kanyang lakas sa huling sandali, maaaring bumalik sila sa West Star Village. Bagamat medyo hindi nasisiyahan si Josephine na magkabalikan sina Cheryl at Yasi, ang kawalang kasiyahan na iyon ay wala na sa hangin ngayon. Minsan, ang pagkakaibigan sa pagitan ng magkapatid na babae ay talagang malulutas ang paninibugho, ngunit kung hindi ito hahawakan ng maayos, maaari itong lumaki. Nakadepende ang lahat sa ugali ng tao. Tinanggap ni Josephine sina Cheryl at Yasi, at tinanggap ng dalawa si Josephine. Siyempre, ang link sa pagitan ng lahat ng ito ay si Trixie. Kung hindi dahil kay Trixie, hindi sila magkakasundo. Darating ang araw na iyon. Ngumiti si Terence, pero hindi pa oras. Oo, marami pa tayong hindi na-resolve ang Trixie sa Ice Palace din, kaya kailangan nating magsumikap lahat. Tumango si Josephine. Terence, ano sa tingin mo ang dapat kong sabihin kapag nakita ko si Lolo Ling? Medyo kinakabahan ako. Habang papalapit sila sa West Star Village, mas kinakabahan si Josephine. Napakabait ng matanda ko. Tinatawag ko siyang matandang Linford, ibig sabihin madali siyang kausap. Matutuwa siya na ibabalik ko ang asawa ko, di ba? Ngumiti si Terence. Og. Namula si Josephine, iisipin ba niya na? Wala akong silbi. Ito ang higit na inaalala ni Josephine, natatakot siyang isipin ng matandang Linford na wala siyang magandang background sa pamilya o martial arts, at hindi siya magandang kapareha para kay Terence. Ngayon, naramdaman ni Josephine na si Trixie ang perpektong tugma para kay Terence. Siya at si Terence ay parehong practitioner, at para silang mag-asawang maladyos. Paano ito posible? At saka, di ba sinabi ko na sayo? Sabi ni Terence. Tingnan natin kung may anumang paraan para mahanap kayo ng isang set ng cultivation heart techniques para linangin din ninyo. Ito ang pinakagusto ni Josephine kung siya ay maaaring maging isang practitioner, o kahit na makapasok sa Sky Class, ang kanyang buhay ay pahahabain, at makakasama niya si Terence magpakailanman. Pinakamahalaga, magagawa niyang manatili sa kanyang pinakamagandang sandali magpakailanman, at hindi na mapapagod si Terence sa luma at bago. Hindi nagsalita sina Cheryl at Yasi, ngunit inaabangan din nila ito. Walang masyadong sasakyan sa West Star Mountain Village, kaya ang kotse ni Terence ay nakatawag ng maraming atensyon sa sandaling ito ay pumasok sa village. Nang makita nilang si Terence ang nagmamaneho, mas lalo silang naging masigasig. Terence, bumalik ka na. Kumita ka ba sa trabahong ito? Mayaman ka. Palagi siyang nagsisinungaling tungkol sa pagpunta sa trabaho sa tuwing pupunta siya sa isang misyon, at tanging ang matandang Linford at Galton lang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Hindi niya sasabihin ang totoo sa iba, natural. Hehe, akala ko nga. Ngumiti si Terence. Auntie Wang, hindi naman masama ang kita ng pamilya mo, di ba? Nakita kong nakasuot ka ng golden bangle. Haha, tama iyan? Hindi masama, hindi masama. Ipinagmamalaki ni Widow Wang ang golden bangle sa kanyang kamay at tumawa. Tito Zhang, mukhang maganda rin ang bahay mo. Naka-BK ka. Sabi ni Terence sa isa pang tiyuhin. Kung ikukumpara sa pagmamaneho mo ng maliit na kotse, malayo pa rin ito sa sapat. Ngunit sapat na rin na mayroon akong kotse. Mayabang ding sabi ni Tito Zhang. Isa-isang binati ni Terence ang mga kapitbahay. Napakalaki ng nayon, at magkakilala ang lahat. Si Josephine, Cheryl, at Yasi ay medyo napahiya, hindi pa nila nakita ang gayong madamdaming taga-nayon, at hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Sa kabutihang palad, tinted ang sasakyan, kaya si Josephine lang ang nakikita ng mga tao sa harap na hanay. Hindi nila napansin sina Cheryl at Yasi sa likod. Ito ba ang girlfriend na sinabi ni Dr. Linford na ibinalik mo? Sok, ang ganda-ganda ng babaeng ito. Tumingin si Widow Wang kay Josephine at pinuri siya. Salamat. Hindi alam ni Josephine kung paano sisigot.
Haha, mukha kang mahiyain. Humagalpak ng tawa si Baluwang. Sige, Tita Wang, itigil mo na ang panunokso sa kanya. Mahiyain ang girlfriend ko. Huwag na muna natin itong pag-usapan, iuwi ko muna siya sa bahay para tingnan. Kakainin ko ang lahat mamaya. Sabi ni Terence, tinulungan si Josephine palabas. Sige, Yi, pwede ka nang bumalik. Sabi ni Auntie Wang, at ang iba ay gumawa ng paraan para makauwi muna si Terence. Pagkatapos ng lahat, matagal nang hindi nakabalik si Terence, at ang una niyang gagawin ay ang umuwi, hindi makipag-chat sa kanila. Inihatid ni Terence sina Josephine, Cheryl, at Yasi pabalik sa kanyang pamilyar na maliit na patio. Gaya ng inaasahan, nakita niya si Donovan na nakaupo sa recliner sa courtyard. Tila inaasahan niya ang pagbabalik ni Terence, hindi man lang nagulat. Tamad siyang kumakain ng buto ng melon at umiinom ng alak. Ipinarode ni Terence ang kanyang sasakyan at bumaba kasama sina Josephine, Cheryl, at Yasi. Matagal na mula noong huling nakita ni Terence ang matandang Linford, at medyo na-miss niya ito. Masigla siyang naglakad, at tumalon si Donovan mula sa kanyang upuan na may kasamang wash. Mabilis siyang naglakad patungo kay Terence. Matanda, sa wakas makikita na rin kita. Sabi ni Terence habang naglalakad. Gayunpaman, kumilos si Donovan na parang hindi niya nakita si Terence. Nilumpasan niya ito at dumiretso sa Josephine, Cheryl, at Yasi. Siya ay labis na nasasabik, kumusta, kayong mga lalaki ay dapat na ang pangunahing asawa ni Yi, pangalawang asawa, at pangatlong asawa, tama ba? Maaari kang bumisita sa amin. Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Terence, siya ang nagbigay sa kanya ng malamig na balikat, at hindi man lang siya pinansin ni Donovan. Pupunta lang siya para kausapin si Josephine at ang iba pa, kaya nawala ng mukha si Terence. Ang tanong ni matandang Linford ay lalong nagpawala ng mukha kay Terence. Sinabi ni Terence na si Josephine ay kanyang kasintahan, at narito sina Cheryl at Yasi upang maglaro ng magkasama. Ang tanong ni matandang Linford ay tila siya ang nagpakilala sa matandang Linford noon pa man. Ako. Nakaramdam ng awkward si Josephine sa tanong. Hindi niya alam kung paano sasagot. Si Yasi, gayon pa man, ay hindi nag-react nang sumagot siya, Hello, Lolo Linford, nagkakamali ka. Hindi kami ang pangunahing asawa, pangalawang asawa, o pangatlong asawa. Narinig ni Cheryl ang mga salita ni Yasi at agad na kumunat ang noo. Hindi niya iginagalang si Donovan sa publiko, hindi ba nakakahiya para sa lahat? Magsasalita na sana siya para maayos nang magsalita ulit si Yasi. 1767. Si Josephine sis at si Cheryl sis ang malalaking asawa, at ako ang maliit na asawa. Wala akong pangalawa o pangatlong asawa. Sagot ni Yasi. Ahem. Nagbibiro lang si Donovan, ngunit hindi niya inaasahan na may mas malupit pa sa kanya. Laking gulat niya na nagsimula siyang umubo. Matanda, ganyan si Yasi, mahilig magbiro. Huwag kang makinig sa kalokohan niya, let me introduce her to you. Ngumiti si Terence, ito si Josephine. Nasabi ko na sa iyo dati. Ang dalawang ito ay sina Cheryl at Yasi. Magkaibigan sila ni Josephine. Sila rin ang mga amo ng misyon na ibinigay mo sa akin. Ngunit kinailangang aminin ni Terence na ang isang pangungusap ni Yasi ay nalutas ang awkwardness, na hinayla sila palapit. Haha, nagbibiro lang ako, pero hindi ko akalain na mas gaganda ka pa pala sa akin. Maligayang pagdating. Tumingin si Donovan kay Yasi at ngumiti. Haha, okay lang ako. Talagang may maliit na asawa si Shield bro, ngunit wala siya dito, nagpa-practice siya sa Ice Palace. Sabi ni Yasi. Alam ni Donovan na si Yasi ay nagsasalita tungkol kay Trixie, kaya hindi na siya nagulat. Tumango siya, Terence, bakit hindi mo sinabi sa amin na babalik ka? Naghanda ako ng pagkain, pero bigla kang bumalik, at wala akong pinaghandaan. Haha, okay lang. Yayain mo si Galton na manghuli ng laro, may laro tayo mamayang gabi. Tama, kukuha ako ng Galton. Josephine, Cheryl, Yasi, manatili kayo rito sandali, sabi ni Terence. Sige, pwede ka nang umalis.
Tumango si Josephine habang iniimpake ng grupo ang kanilang mga gamit. Matagal nang sinabi ni Terence na iuuwi niya si Josephine at ang iba pa, kaya naghanda na si Donovan ng bagong silid para sa kanilang tatlo. Nang umalis si Terence, sinabi niya sa kanilang tatlo, ihahatid na kita sa mga kwarto nyo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tretuhin ito tulad ng iyong sariling tahanan. Huwag tumayo sa seremonya. Okay, Lolo Lin. Nabili na namin ang karamihan sa mga kailangan namin, kaya wala na kaming kailangan pa. Sabi ni Josephine. Mabuti naman. Umayos ka muna. Maglilinis ako ng kalan. May wild game tayo mamayang gabi. Dinala ni Donovan ang tatlo sa isang bahay sa gilid at nagtungo upang linisin ang kalan. Dahil wala si Terence sa bahay, kinailangang linisin ng matandang Linford ang pagkain, at ang kalan ay napakarumi na. Dali-daling dumating si Terence sa bahay ni Galton, at si Claire ay abala sa pagpapatuyo ng ilang gulay at mais. Natigilan siya nang makita si Terence. Terence. Nasaan si Galton? Nakabalik na ako, kaya pinuntahan ko siya. Nakangiting sabi ni Terence. Kailan ka bumalik? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Laging sinasabi ni Jaime na nami-miss ka niya, at gusto kanyang puntahan, ngunit maraming trabaho sa bukid kamakailan, kaya wala kaming oras. Kung gayon, hahanapin ko siya. Si Terence ay madalas umakyat ng bundok kasama si Galton, kaya alam niya kung saan siya lulugar. Oo naman, hanapin mo siya. Nga pala, gusto mo bang maghapunan sa bahay ko? Kumain tayo ng ligaw na laro. Inimbitahan ni Claire. Si Josephine, Cheryl, at Yasi ay nakabalik na. Sila ay nasa aking lugar. Dapat kayong pumunta ngayong gabi. Sabi ni Terence. Mabuti rin iyan, tumango si Claire. Lumabas si Terence sa bahay ni Galton at tinungo ang kanlurang Star Mountain. Ang bundok ay lubhang mapanganib, at mayroong maraming mababangas na hayop. Ang mga normal na mangangaso ay hindi nang ahas na pumasok sa kalaliman ng bundok, ang pangangaso lamang ng ilang hayop sa paanan ng bundok. Si Galton naman ay walang pakialam. Maaari siyang dumiretso sa bundok at manghuli. Walang halimaw ang nakatakas sa suntok ni Galton na patay niya talaga ito sa isang hampas, hindi binibigyan ng pagkakataon ang halimaw na lumaban. Tito Wang, nangangaso ka ba? Sa paanan ng West Star Mountain, nakita ni Terence ang matandang Hunter King at binati siya. Bumalik ka na. Hinawakan ni Uncle Wang ang isang ligaw na manok, tumalikod, at ngumisi. Kailan ka pa bumalik? Ngayon, nandito ako para makita si Galton. Nakita mo ba siya, Master Wang? Tanong ni Terence. Nakikita ko. Paakyat ng bundok. Doon lang sa taas. Sinabi ni Uncle Wang, ang batang ito lamang ang ipinanganak na may banal na lakas at naglakas loob na umakyat upang manghuli. Kung isang ordinaryong tao ang aakyat, ito ay talagang isang one-way na paglalakbay. O tama, at kayong dalawa talaga. Haha, nag-practice ako ng Kung Fu Do kasama ang isang matanda mula pa noong bata ako. Aakyat muna ako, nakangiting sabi ni Terence. Pumunta ka at maglaro kapag libre ka. Sabi ni Uncle Wang. Alam ng lahat sa nayo na alam ni Terence ang Kung Fu, ngunit walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Akala ng karamihan ay mas malakas lang si Terence kaysa sa mga normal na tao para palakasin ang kanyang katawan. Sino ito? Napakatalim ng intuition ni Galton, patay na sana siya kung tinambangan siya ng mabangis na hayop mula sa likuran. Kahit na siya ay napakalakas, ang kanyang depensa ay hindi naiiba sa isang normal na tao. Sa makatuwid, kailangan niyang mapanatili ang isang napakataas na pagbabantay. Nang isang mabangis na hayop ang lumapit sa kanya, kailangan niyang mag-react sa unang pagkakataon. Gayunpaman, nakarinig siya ng mga yapik, hindi ito yapik ng isang hayop, ngunit yapik ng isang tao. Ito ay naging sanhi ng labis na pagkamausisa ni Galton, dahil walang ibang nang ahas na pumasok sa bundok maliban sa kanya. Ako ito. Si Terence ay nasiyahan sa intuition ni Galton. Hindi niya itinago ang kanyang mga yapok upang subukan siya, walang mga practitioner na umaatake sa kanya sa kagubatan na ito, at kung mayroon man, ito ay mga hayop lamang. Boss!
Kumurap si Galton, nagulat at natutuwa habang lumingon siya at hindi makapaniwalang tumingin kay Terence. Boss, bumalik ka na. Di ba sabi ko na sayo? Tiyak na babalik ako sa August. Tumango si Terence, kada rating ko lang ngayon. Nandito rin si Josephine at ang iba pa. Gusto mo bang pumunta sa bahay ko ngayong gabi? Oo naman, dadalhin ko si Rolly Polly. Tumango si Galton, naaalalang sinabi ni Terence na babalik siya sa Agosto bago siya umalis. Hindi niya ito masyadong inisip noon, pero naalala na niya ngayon. Papasok si Terence sa kuwebo ngayong taon sa buong buwan sa Agosto. Hindi niya alam kung sino ang nagbigay ng 5 taong pangakong ito, ngunit totoo naman na 5 taon lang sila makapasok, kaya hindi na ito mapalampas ni Terence. May ilang araw pa bago ang full moon, kaya hindi nagmamadali si Terence. Kamusta ang ani ngayon? Tumingin si Terence sa likod ng Galton, walang anuman doon. 1768. Hey! Medyo napahiya si Galton, wag mo nang banggitin. Sumakit ang tiyan ko kaninang umaga, kaya naghanap na lang ako ng lugar para ayusin ito. Pero okay lang, manghuli ako ng ligaw na laro para sa hapunan. Sige, maghiwalay na tayo. Magkita tayo sa bahay ko. Nagmamadali si Terence na tingnan ang kuweba, ngunit hindi niya maisama si Galton. Ito ay isang sikreto, at siya lamang ang nakakaalam nito, maliban sa matandang Lynn. Si Galton ay isang maaasahang tao, ngunit ito ay isang malaking bagay, at hindi niya nais na siya ay matapan ang beans. Sige. Sinabi ni Galton nang walang pag-aalinlangan, marami silang pinaghiwalay noong sila ay nanghuhuli, at ginamit ito ni Terence bilang isang dahilan upang tingnan ang kuweba para sa anumang mga posibilidad na mabuksan ito ng maaga. Gayunpaman, hindi niya mabuksan ang pinto hanggat hindi niya nakumpleto ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Ngayong nagawa na ni Terence, gusto niyang makita kung mabubuksan niya ang pinto bago sumapit ang buong buwan. Pagkatapos maghiwalay ng landas kasama si Galton, dumiretso si Terence sa tuktok ng bundok. Dito, si Terence ang hari ng kagubatan. Karamihan sa mga mababangas na hayop dito ay kilala siya at nagdusa sa ilalim niya noon. Kahit saan siya magpunta, iniiwasan siya ng mga mabangis na hayop. Dahil sa aura ni Terence, ang mga mabangis na hayop ay likas na nakakaramdam ng panganib, tulad ni General Wilson noon. Sa tuktok ng bundok, tumalon si Terence mula sa matarik na bangin. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kaya niyang tumalon pabalik-balik ng walang anumang pressure. Dumating siya sa bokana ng kuweba na ilang beses na niyang napuntahan at inilagay ang kanyang kamay sa pintong bato, na ipinadala ang sining ng Dragon Mastery. Hindi tumugon ang pintong bato. Napabuntong hininga si Terence na may mapait na ngiti. Tila kailangan niyang dumating sa gabi ng kabilugan ng buwan. Walang kwenta ang dumating kanina. Buti na lang at ilang araw na lang ang full moon. Sinuri ni Terence ang kuweba at nalaman na ang mga bitag na itinakda niya bago siya umalis ay hindi nagalaw. Kanina pa walang tao, kaya nakaalis siya ng walang pag-aalala. Pag-uwi nila, nasa bakuran na si Galton kasama ang matandang Linford, naglilinis ng pagkain. Gustong tumulong ni Josephine at ng iba pa, ngunit masyadong madyugo ang eksena. Kinailangan nilang putulin ang pagkain sa maliliit na piraso bago sila tumulong. Dati nakatira si Josephine sa isang bahay, kaya ayos lang siya sa buhay ng magsasaka. Sina Cheryl at Yasi, sa kabilang banda, ay natagpuan itong bago at kawili-wili. Ang kanilang vilya ay katulad ng isang bahay, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang tao na naglagay ng kalan sa bakuran upang magluto. Nakakatuwa, Shield bro. Dito ka ba nakatira nung maliit ka? Si Yasi ay paikot-ikot sa bakuran na parang isang curious na sanggol. Habang tumatagal, mababagot ka. Wala kaming mga bagay sa entertainment na mayroon ng malalaking lungsod, sabi ni Terence. Makakapanood lang kami ng TV o maglaro ng ilang wireless internet sa gabi. Totoo iyon. Pero, basta kasama ko si Shield bro, I find it interesting. Tumango si Yasi. Ha! Ngumiti si Terence at nagkibit balikat, walang sinasabi. Sa gabi, ang lahat ay nakaupo sa harap ng apoy upang mag-barbecue at kumain ng karne.
Tuwang-tuwa si Old Linford sa kahon ng ergoto na dinala sa kanya ni Josephine. Binuksan niya ang isang bote na parang isang kayamanan at ibinuhos ang sarili ng isang tasa, pagkatapos ay nagbuhos ng isa para sa Galton at isang tasa ng tubig para kay Terence. Ang pagkilos na ito ay nagparamdam kina Josephine, Cheryl, at Yasi na kakaiba ang matandang Linford na hindi ganoon kadamo, di ba? Lahat sila ay umiinom, nagbubuhos ng tubig para kay Terence. Hehe, siguro dahil sa unique ng mental cultivation method ko. Never pa akong nalasing sa pag-inom ng alak, kaya sayang ang pag-inom ko. Walang pinagkaiba sa inuming tubig. Nakangiting paliwanag ni Terence, nakita niya ang pagkalito sa mga mata ng mga babae. Nakikita ko. Si Josephine at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag. Bagamat si Terence ay umiinom ng tubig, lahat ay nagsasaya, lalo na ang matandang Lynn. Ngumiti siya kina Terence, Josephine, Cheryl, at Yasi. Terence, ikaw ang pinakamahusay na Galton na nagbalik ng asawa, at nagbalik ka ng 3, hindi sapat ang regalo ko para hatiin. Ayos lang, Lolo Linford, sinabi na sa amin ni Terence ang tungkol sa iyo. Sinabi niya na naibigay mo na ang lahat ng pera mo sa mga mahihirap na bata, hindi namin kailangan ng anumang regalo. Mabilis na sabi ni Josephine. Oo, lahat tayo ay pamilya, hindi na kailangang maging magalang. Nagpatuloy si Yasi. Si Terence, matandang Linford, at Galton ay humagalpak ng tawa, talagang hindi sila nakita ni Yasi bilang mga tagalabas. Pagkatapos ng 3 rounds, medyo huminahon ang matandang Lynn. Yee! Narinig ko na naghahanap ka ng isang practitioner's arts para kay Josephine at sa iba pa. Oo, iyon ang ibig kong sabihin. Oo, tumango si Terence. Practitioner na si Trixie ngayon, at gusto nilang. Nakikita ko. Sabi ni Old Linford pagkatapos ng isang paghinto, iba-iba ang pangangatawan ng bawat isa, kaya iba rin ang mantra na angkop para sa paglilinang. Halimbawa, walang epekto sa akin ang mantra na nililinang mo. Kapareho ko si Galton, isang physical practitioner na walang klase, maaaring spiritual arts ang ginagamit ko, pero support type pa lang, at hindi pa ako sky class, kaya hindi ko mapigilan ang kondisyon ng katawan ko. Ang aking sitwasyon ay hindi angkop para sa kanila. Tama. Iyon talaga ang pinagkakaabalahan ko. Umalis na rin si Master. Kung hindi, dapat ay makakuha ako ng kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanya. Kung tutuusin, mas marami siyang alam. So, wala ka ng ibang paraan. Napabuntong hininga si Terence. Oo. I can try to contact someone for you. Siguro may paraan siya, pero baka wala. Sabi ni Old Linford, sa pagkakaalam ko, ang sining ng practitioner na pina-practice mo ay ang pinakamakapangyarihan sa amin. Yung iba ay para sa pagpapalakas ng katawan. Halimbawa, yung pinapa-practice namin ng master mo parehas kaming internal at external, at nakarating na kami sa certain level sa physical arts namin, pero wala kaming grade, at wala kaming masyadong naiambag sa spiritual arts namin. Ang mga mata ni Terence ay kumislap sa pagkagulat sa mga salita ng matanda, tila ang matanda ay may ilang koneksyon na hindi niya alam. Kung gayon, matanda, tulungan mo akong bantayan ang bagay na ito. Tama, hindi pa kayo nakakahanap ng solusyon ni Galton. Tanong ni Terence, hindi nagabala sa pagiging magalang. Wala bang paraan para kunin ang bukal na tubig mula sa West Star Mountain Village? Napakaraming taon na, at wala pa ring resulta. Malapit na akong sumuko. Sabi ni Old Linford, natatawa. 1769. Tumango si Terence, hindi na nagsalita pa. Tahimik ang mga gabi sa nayo ng West Star Mountain at malinis ang kalangitan. Sa lungsod, bihirang tamasahin ang gayong katahimikan at makita ang magandang mabituing kalangitan. Nakaupo sina Terence at Josephine sa isang malaking bato sa looban, ninanamnam ang init ng sandaling iyon. Sina Cheryl at Yasi ay hindi nang istorbo kina Terence at Josephine sa ngayon. Bagamat napakalapit nilang 3, hindi nagkaroon ng maraming pagkakataon si Terence na mapag-isa kasama si Josephine habang papunta rito. Ngayong nasa West Star Village na sila, binigyan nila ng pagkakataong ito sina Terence at Josephine.
Kung tutuusin, kahit nagbibiro lang ang matandang Linford, ayaw ni Cheryl na maging walang hiya. Si Josephine ay kasintahan ni Terence, at hindi tama para sa kanya at ni Yasi na makisali. Nasanay ka na ba? Inakbayan ni Terence ang balikat ni Josephine. Ito ay isang pambihirang pagkakataong tulad nito sa pagitan ng dalawa. Ayos lang ako. Namula si Josephine habang niyayakap siya ni Terence. Hindi niya namamalayan na pinaglaruan ang singsing sa kanyang daliri. Kahit na hindi na siya nagseselos kina Cheryl at Yasi, medyo mapagkompetensya pa rin siya minsan. Ang singsing na ito ay regalo mula kay Terence. Kahit na si Cheryl at Yasi ay naging pangalawang asawa at pangalawang asawa ni Terence, si Josephine ay isa pa rin sa isang uri, isang napaka-espesyal. Mabuti naman, nag-aalala lang ako na hindi kayo masanay. Sabi ni Terence, iuwi na sana namin kayo noong nakaraan, ngunit naghihintay kami hanggang ngayon. Ganito pala, at kung padalos-dalos tayong kumilos noong nakaraan, baka mauwi na tayo kay Galton at Claire na naninirahan dito sa buong buhay natin. Hindi ba mas mabuti iyon? Walang malay na sabi ni Josephine. Napakurap si Terence. Wala lang. Lalong namula ang mukha ni Josephine nang hindi niya sinasadyang ihayag ang kanyang munting plano. Hindi niya magawang marinig ito kina Cheryl at Yasi. Gayunpaman, sa likod ng isang tumpok ng kahoy na panggatong sa hindi kalayuan, dalawang maliliit na especially iya ang nakasquat. Cheryl sis. Josephine sis, parang may problema pa sa amin. Mahinang sabi ni Yasi. Sigurado yan sino ang nagsabi sa iyo na patuloy na magsalita tungkol sa pagiging maliit na asawa ni Terence. Nagawa na ni Josephine ang magandang trabaho, hindi kanya pinaalis. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi at pinagalitan. Gayunpaman, iniisip niya sa kanyang puso, si Yasi ba ang buhol sa puso ni Josephine o sa kanyang sarili? Hindi ba't si Trixie ay isang maliit din na asawa? Paanong wala siyang buhol sa kanyang puso? Hindi kumbinsido si Yasi. Malapit na siyang mamatay sa oras na iyon, paano ito magiging pareho? Ayos ka. Kung mamamatay ka, baka pakasalan ka rin ni Terence, at baka pumayag pa si Josephine dito. Inis na sabi ni Cheryl. Mahirap sabihin, baka magkakaroon din ako ng ganoong araw. Sabi ni Yasi. Ikaw Jinx. Hindi alam ni Cheryl kung matatawa o maiiyak. Wala ka bang masasabing mas positibo? Iniisip mo pa rin ito. Nagsasabi lang ako ng totoo. Inangat ni Yasi ang kanyang ulo at tumingin sa langit na puno ng mga bituin, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap. Kahit ako, si Propeta Yasi, ay hindi alam. Yasi, bakit ang lalim mo bigla? Napakurap si Cheryl. Hindi, nagbibiro lang ako. Ngumisi si Yasi. Acting mysterious, tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Nakahinga ng maluwag si Cheryl. Sa katunayan, narinig ni Terence ang bawat salita ng pag-uusap ni Cheryl at Yasi. Si Terence ay isang Earth Class Master kung tutuusin, paano makakataka sa kanyang pandinig ang ganitong uri ng pribadong pag-uusap. Gayunpaman, hindi siya sinasadya ni Terence na ilantad. Nagkunwari siyang hindi niya narinig. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na mapag-isa kasama si Josephine, at natural na pinahahalagahan ito ni Terence. I wonder how Trixie is doing. The last time I saw her. Wala pang ilang araw, at nami-miss ko na siya. Sabi ni Josephine, mamaantong hininga. Ikaw. Minsan, medyo nagseselos ka, pero pag alis niya, nami-miss mo na naman siya. Walang magawang sabi ni Terence. Oo. Kahit hindi ako masyadong masaya na girlfriend mo siya minsan, nami-miss ko na naman siya pagkatapos niyang mawala. Si Josephine ay isang malambot na tao. Hehe, siguro 1 taon, siguro 2 taon. Pagdating ng panahon, babalikan namin siya. Nangako si Terence sa kanyang puso na siya ay magiging isang elixir master. Saglit lang ngayon, ngunit walang pag-unlad sa kanyang mga kasanayan sa paggawa ng elixir. Ang kulang kay Terence ngayon ay isang mabuting guro. Ang lahat ng Elixir Masters ng Sky Elixir Sect ay mayroong gumabay sa kanila, maging ang Hidden House na mayroon kang gumabay sa kanila. Si Terence lamang ang hindi makakuha ng punto ng kanyang sariling pananaliksik.
Ngunit sa ngayon, hindi maganda ang relasyon ni Terence sa Hidden House na ikaw at ang Sky Elixir Sect, at hindi siya makahingi ng tulong sa kanila. Mayroon lamang isang pangalawang antas na tagapagdalisay sa Ice Palace, ngunit hindi napigilan ni Terence ang kanyang sarili na pumunta at magtanong. Narinig niya na ang tagapagdalisay ay napakamayabang, at sa Ice Palace, tanging ang mga salita ng babaeng Candy ang gumagana. Kahit na mag-aral si Terence, baka hindi pa rin siya handang turuan siya. Sige. Umaasa talaga ako. Na matulad ako ngayong gabi, na nakakalimutan ang lahat ng aking mga alalahanin at mamuhay ng walang pakialam, nakaupo sa bakuran at tumitingin sa mga bituin. Magiging isang napakagandang buhay. Balang araw, makakasama ko kayong lahat. Araw-araw. Hindi napigilan ni Terence na huminto nang sabihin niya, kayong lahat. Haha, okay lang, pinag-isipan ko ulit. Kung gusto ni Cheryl at Yasi na sumama, pwede rin tayong pumunta. Makakahanap tayo ng lugar o manirahan dito, magiging masaya. Sabi ni Josephine, gayunpaman, mukhang hindi ka maaaring manatiling walang ginagawa. Si Cheryl at Yasi. Tumingin si Terence kay Josephine, nagulat. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang iniisip niya, ngunit malamang na gusto ka ni Yasi. Dahil tinanggap ko si Trixie, paano ko siya tatanggihan? Ngumiti si Josephine, bumalik sa dati niyang walang pakialam na sarili. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Sinabi ba sa iyo ni Lolo Linford ang kanyang opinyon tungkol sa akin ng pribado ngayon? Hindi, umiling si Terence. Mukhang gusto ka niya, pero lagi siyang ganito. Lagi siyang hindi mapagkakatiwalaan. Gusto niya kayong lahat. Hehe, mabuti naman. Tumango si Josephine. Si Terence ay isang ulila, kaya si Lolo Linford, na nagpalaki sa kanya mula noong siya ay bata pa, ay natural na magulang ni Terence. Ang kanyang saloobin ay direktang makakaapekto kung si Josephine ay maaaring manatili sa Linford House sa hinaharap. Dahil wala namang tutol si Lolo Linford, ayos lang. Mabuting tao si Josephine, Yasi. Kung gusto mo talagang makasama si Terence, huwag mong subukang i-bully siya sa iyong maliliit na pandaraya. Napakabait niyang tao. Sabi ni Cheryl, medyo emosyonal. 1770. Siyempre, si Yasi ang pinakamagaling, hindi niya kailanman binubuli ang sarili niyang pamilya. Binibuli nila ang mga tagalabas, sabi ni Yasi. Oo. Narinig mo na ang lahat ng gusto mong marinig, dapat tayong bumalik at magpahinga. Tumango si Cheryl. Oo. Cheryl sis, bakit hindi pa sila tulog? Medyo inaantok na ako. Hikab. Humikab si Yasi, ngunit kung hindi umalis sina Terence at Josephine, hindi rin sila makakaalis. Napakatahimik ng bakuran sa kalagitnaan ng gabi, at matutuklasan sila kung lilipat sila. Sino ang nagsabi sa iyo na maging Yasi the Spy 007? Ngayon, kung gusto nilang magpalipas ng isang romantikong gabi dito, matutulog tayo sa likod ng kahoy na panggatong. Ang daming lamok. Inis na sabi ni Cheryl. Bakit hindi na lang tayo lumabas? Hindi naman kasi big deal. Naramdaman ni Yasi na matatakpan siya ng kagat ng lamok kinabukasan kung dito siya matutulog. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka mag-isa. Hindi ako pupunta. Hindi kayang mapahiya si Cheryl. Nakakahiya ang pag-eavesdrop sa mga pribadong pag-uusap ng ibang tao. Ngunit narinig ni Terence ang kanilang pag-uusap, at hindi niya napigil ang mapangiti. Terence and Yin, lumabas tayo para mamasyal, medyo presko ang hangin dito sa gabi, at sasakit ang mga paa ko kapag uupo ako dito. Sige. Tumango si Josephine habang natural na hinawakan ni Terence ang kanyang kamay, at lumabas ang dalawa sa hardin. Sina Cheryl at Yasi naman ay sinamantala ang pagkakataong makabalik sa kani-kanilang mga silid, ngunit natatakpan ng mga kagat ng lamok ang kanilang mga katawan. Kahit na may mosquito repellent at mosquito repellent, ang mga lamok ay sobra-sobra. Bumalik sa silid, sinindihan ni Yasi ang insenso ng lamok at ipinahid ang mahahalagang langis sa isa't isa kasama si Cheryl. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Josephine at kakaibang tumingin kina Cheryl at Yasi. Bakit ang dami mong kagat ng lamok? Ang dami pa namang lamok dito sa kwarto kahit ang bango ng lamok. Tanong ni Josephine, nagulat.
Marami talagang lamok dito. Awkward na sabi ni Cheryl. Nasa labas ako, kaya hindi ako nakagat. Kakaiba iyon. Walang kahit isang kagat ng lamok sa katawan ni Josephine. Ang hindi niya alam ay ginamit ni Terence ang kanyang purong chi para itaboy ang mga lamok. Masyadong malayo sina Cheryl at Yasi, at hindi sila maalaga ni Terence. Hindi ka nakagat. Nagulat si Yasi at nagreklamo, napakabayas ng lamok na ito. Nakagat kami ni Cheryl sis, bakit hindi ka nito kinagat? Hindi naman tayo kalayuan dito. Sa di kalayuan. Anong ibig sabihin nun? Wala ba kayong kasama sa bahay? Kumurap si Josephine. Ahem. Ang sabi ni Yasi ay medyo nalungkot siya dahil sa sobrang lapit namin sa isa't isa, at hindi ka nakagat. Paliwanag ni Cheryl. Oh. I see, siguro dahil sa sobrang liit ng kwarto at lahat ng lamok ay nagtipon-tipon. Hindi alam ni Josephine kung paano ipapaliwanag, may natitira pa bang lamok. Tutulungan kitang patayin ang mga lamok. Ayos lang, patay na silang lahat at may bango ng lamok. Wala na. Mabilis na sabi ni Cheryl. Oh. Tumango si Josephine. Ang buhay sa nayon ay walang pakialam at masaya, at nang mabalitaan ng mga taga-nayon na may 3 dilag sa lungsod na dumating sa bahay ng matandang Linford, lahat sila ay dumating upang bisitahin, na inggit sa swerte ni Terence sa mga babae. Ang asawa ni Galton ay mula sa lungsod, at ang mga taga-nayon ay naiinggit na, ngunit ibinalik ni Terence ang 3 sa kanila. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nakatingin lamang dito. Alam nila ang kanilang sariling kakayahan at hindi nila ipinakilala ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan ng mga anak na nasa tamang edad upang makipag-blind date. Siyempre, ang bagong bagay ay tumagal lamang ng ilang araw, at ang mga bagay ay bumalik sa normal pagkatapos nito. Maliban sa pakikipaglaro sa 3 babae, ginugol ni Terence ang halos lahat ng oras niya kay Galton. Boss, nasa bahay ka na, at naghahanda na akong makipagtipan kay Claire. Magdaraos tayo ng engagement party sa loob ng ilang araw. Kailangan mong sumama. Sabi ni Galton. Engaged. Hindi nagulat si Terence. Si Galton at Claire ay wala pa sa edad na maaaring magpakasal, ngunit ayon sa mga kaugalian ng nayon, maaari silang magpakasal muna. Pagkatapos nito, ito ay katulad ng kasal, at ang lahat sa nayon ay makikita si Claire bilang isang tunay na miyembro ng pamilya ni Galton. Tama, boss, gusto mo bang magkasundo ako? Tanong ni Galton. Papasa ako. Inisip ni Terence ang kanyang sitwasyon at tinanggihan ang alok. Paano siya magkanobyo? Kasama si Josephine. Hindi ba magiging masaya si Yasi? At wala si Trixie, bakit siya sasali? Sa isang kisap mata, araw na ng engagement ni Galton. Ang tahimik na nayon ay biglang naging abala sa buhay, na may mga ilaw at dekorasayon sa lahat ng dako. Dumating ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ng nayon upang ipakita ang kanilang suporta, at bilang host, nagsimula na ang pamilya ni Galton na maghanda. Naroon ang baboy ramo, ibon, pato, USA, lahat ng uri ng ligaw na hayop. Maging ang ilang mais, patatas, at gulay ay inihanda lahat ng ilang araw ng maaga. Ngayong umaga, sa pagsikat ng araw, nagsimulang maging abala ang kusina ni Galton. Lahat ng uri ng kamag-anak na marunong magluto ay tumulong dahil sa sobrang dami ng handaan. Mayroong kasing dami ng 100 mesa. Masasabing sumugod ang lahat ng residente sa nayon, kasama na ang mga taga-ibang barangay. Ganito pala dito. Kung sino man ang may red and white na kasal, lahat ay darating para suportahan. Kung magbibigay ba sila ng pera o hindi, maliit na bagay lang iyon. Ang ganitong masiglang eksena ang gusto nila. Bilang matalik na kaibigan ni Galton, natural na tumulong si Terence sa lahat ng paghahanda. Hindi rin nagpapahinga sina Cheryl, Yasi, at Josephine, naging waiter sila at tumulong sa pagdaan ng mga pinggan pabalik-balik. Sa katunayan, walang maraming mga patakaran para sa isang pakikipag-ugnayan sa nayon sa bundok. Ang dalawang partidong kasangkot ay magpapakita ng kanilang mga mukha sa entablado, magsasabi ng ilang formal na salita, at magsasama-sama sa natitirang bahagi ng kanilang buhay.
Pagkatapos, ang theatrical troupe ay iimbitahan na magtanghal. Ang mga kasangkot na partido ay walang gagawin. Nandito ang lahat para manood ng palabas, habang ang mga baguhan ay pumunta para magpalit ng damit. Nagtoast sila sa bawat mesa. Siyempre, magkakilala man sila o hindi, kailangan pa rin nilang mag-toast. Ito ay isang tradisyon ng nayon. Napaka-interesante nito. Magiging ganito ba tayo sa hinaharap? Sabi ni Josephine na may inggit. Kung gusto mo, natural na magagawa mo ito. Natatakot lang ako na makita mong masyadong maingay. Sabi ni Terence. Tama. Kami, ako at si Trixie, paano kami magkakasundo sa inyo? Hindi ba kami pagtatawanan ng mga tao kung gagawin namin iyon? Mas mabuting maging mahinahon, umiling si Josephine. Hindi alam ni Terence kung paano sasagutin ang mga salita ni Josephine. Ngumiti lang siya ng mapait bilang tugon. Tama si Josephine. Ano ang mangyayari kung ang dalawang tao ay magkasundo? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.